tawag mo nito, yung supply nila ng energy. Dito sa Pilipinas, marami tayong likas na yaman, no? Pagdating mo sa sa tubig, sa mga galing sa mga falls, at the same time po pinaliligiran mo tayo ng dagat, which could also be a source of solar energy. Wala ho tayong winter dito. At tayo ay exposed talaga sa sa araw na saan tayo pwedeng maglikom ng ating enerhiya. Nasaan po ba ang stage ng ating paggamit ng itong mga resources na ito, Sec? And how important is it to secure these resources? Well, thank you, Ika. Umiinit ang diskusyon ng parte sa politika. Hindi na ako sasama sa I will speak about politics and about the leadership in one transition to some other time. Sa ngayon, yung sa enerhiya lang, yung hinaharap natin ng Pilipinas, sinasabi nga natin, ang kailangan natin ngayon is really paghandaan paano natin haharapin at sana matawiran natin itong problema sa ngayon ay kinakaharap natin. Sana itong administrasyon, managaan at ipatupad ang dapat na mga hakbang para sa ganoon makatamit tayo sa sitwasyon na ito. Ngayon, on the issue of renewable energy that has been being developed. May mga programa during the time of President Aquino, nagsimula na yan, tapping renewable energy. Kaya nga lang, ang renewable energy supposedly can lower our electricity, the portability of energy. But to develop that, nagkaroon tayo ng favorable rates na ibigay during that time. Even the time of President Aquino, ang sabi ng feed-in tariff, na binigyan sila ng isang rate na para encourage. Ang problema rin dito, of course, masyado tayo nakikinig ko sa mga foreign lobbyists to promote their technology. Sa Pilipinas, kailangan i-develop natin ang ating indigenous sources. Ano ang ating indigenous sources dito? Nandiyan tayo, sinabi mo na, marami tayong ilog, marami tayong dam, yung hydro. Because hydro is a stable source of energy. Pwede yan yung sinasabi nating base load, para sa regulatory, basta flexible siya, katulad din yan ng having a coal or nuclear. Pangalan to, ang hydro. Ang problema naman ng hydro, pagka summer, pagka kulang ang tubig, katulad nangyayari nun sa Mindanao, magkakaroon ka rin ng shortage. Sabi dapat lang i-combine mo yan with solar. So solar and hydro. Kaya during the time of our administration then, with Duterte, we tried to develop and push solar over water. Para doon sa mga dam, lagyan niya ng solar panel para pagka mainit at saka walang tubig, yung solar naman. Pero hindi ganun kasimple yun because you need storage. You have to store that energy para pagka merong supply, may store mo pagka kailangan may babalik. And then you have to have yung sabi nga natin yung linya, yung distribution and transmission, kailangan din adaptable yun. Talagang adapted for renewable energy para mapakinabangan natin ng gusto. So, yun yan, yun ang sa solar, yun ang sa hydro, they're all good. Solar is good. The technology of solar is fast changing. Yan, Kaya lang, ang problema sa solar, it competes with food production, especially in the initial stage. Yun ang naging issue ko noon, Dahil sabi nga natin, yung mga taniman ng palay, ginagawa kino-convert to solar.
dahil nga hindi tayo competitive sa agriculture, yung palay po natin, production, no? Sabi ng farmers, lugi. So, ginagawa ng mga may-ari, pinarerentahan na lang, gagawin naman solar. So, mahirap yun. And we try to balance that, no? Ngayon, kung ilalayo mo naman doon sa mga remote area yung solar, ang sasabihin niyan, yung transmission, walang linya to distribute it. So, yun ang mga sinasabi, may mga problema. And then another source natin is the geothermal. Ang geothermal, yan yung katulad yung sa Tungonan sa Leyte. That has been supplying us energy. Yun ang nangyari sa atin during the time of the Ferdinand Marcos Sr., yung Tungonan na-develop yun. No? And nasa na yun, tumukan sa atin, nagsusupply. We're getting a lot of energy from that. Yun ang problema sa ating sa atin, no, Pilipino. Nung naka-develop tayo doon, nag-relax tayo. Instead na ituloy-tuloy natin para i-advance, para bang kumikita na, okay na, satisfied na. So nalalampasan tayo ng iba. So during the time, again, our time, we try to promote ang geothermal, and we asked that sabi natin 100% Pilipino lang, we open that to the foreigners kasi malaki talaga ang gastos din. So that we need to develop our indigenous source para yung energy independence natin, hindi tayo dependent sa import, achieve natin yan. And then yung exploration natin. Yung exploration, again, para sa mga ganyan, we promote yung sa exploration, nagkaroon kami ng roadshow dyan para to promote yung exploration dito sa West Philippine Sea. We were doing that already, kaya lang, sabi nga, na-affectuhan masyado ng pandemic. And during the last year, dapat nagsimula na yung talagang pag-explore, yung talagang exploit yung mag-explore na. Kaya lang, that was already May and June. And then, magkakaroon ng mga meeting ang mga President Duterte with President Xi Jinping. Sabi natin, of course, tigil muna ito para magkaroon ng ripples or issues. So, yun, natigil natin. Pero dapat no talaga, mag-explore tayo doon. Mag-explore tayo ng ating indigenous source. Whether it is at West Philippine Sea, whether it is in, yung sa Libuasan Mars. Marami naman tayong dito. And including coal. Ang problema natin pati, yung sa energy dependence natin, meron tayong coal deposits. Kaya lang, pinagbawal naman yung mga mining para kunin natin yan. Sabi, this is God-given resources na kailangan makuha natin Masyado tayong, siguro napag tayo ng Greenpeace sa mga, yung sa, yung climate change. Ang position ko during sa mga climate change yan, medyo gihis ako sa, ayokong sumunod sa ginagawa ng, sabihin niya, reduce carbon emission. Halos utot na nga lang ang ilalabas ng Pilipinas, tapos gusto pa ninyong i-reduce yan. Wala pa. Napakatayo na ang Pilipinas at that is contributory to this climate change. Tapos tayo pa magsasakripisyo. Yung setback natin, medyo nagkaroon ako ng mga patot because I was the last one who signed. Because sabi ko lang yan ang condition yan, you cannot stop coal. Yun ang ginawa ko condition. You have to stop coal. Yung pagpirma natin doon sa COP20 something, I forgot the number, and I really refuse to endorse it because sabi ko, paano naman ang mangyayari kung titigil namin yung coal? So, marami tayong coal na dapat i-develop. So, imbis na nag-import tayo. So, sometimes policy natin, hindi natin alam ang ginagawa ng kalipa sa karap-pa. Yun lang naman. Yung pala, sir, nakalimutan ko, pati wind.